pinakamalaking exhibit ni PRRD ay yung pagiging presidente niya for 6 years. Kaya anong nangyari? Lahat sila na magkakalaban-laban noon ay nagtitipon-tipon na in an unholy alliance, in bed with each other, to demolish and destroy the Dutertes. Ang komunista, nasa kay Marcos Jr. na. Ang mga Pinklawan at Dilawan, nasa kay Marcos Jr. na. No? Ang mga Amerikano na tinatawag na magnanakaw at prinosecute yung pamilyang Marcos ay kakampi na ng ni Bongbong Marcos, no? At yung mga sindikato at lahat na ng mga tiwaling opisyal, lalong-lalo na yung mga oligarko na ngayon ay is given a free hand to further exploit and rape the economy of the Philippines for their own benefit. Meron pong nabanggit ang isang kilalang loyalist ng Marcos na ang nagpapanalo daw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte way back noong 2016 ay dahil sa mga loyalista. Pero ang tanong naman ng mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit hindi naman nagawang manalo ni Marcos Jr. Laban kay Leni Robredo? No, may mga ganyang mga pahayag. Ano masasabi mo na merong mga statement na ganyan na dahil sa mga loyalista kaya nanalo ang dating Pangulo? Well, yes, no, yun ang sinasabi nila. Pero meron din namang isang prominenteng Dilawan Pinklawan, no, na itago na lang natin sa pangalang Hidarian, na nagsasabi din na hindi mananalo itong si Bongbong Marcos kung wala ang boto at suporta ng mga Duterte in the person of VP Sara Duterte. Now, sino ang paniniwalaan natin dyan? No? Again, ang mga naratibong yan talaga ay only meant, no, to condition the minds, no, of the Filipinos. At makikita nyo naman, no, sa mga presidential preference surveys, nangunguna pa rin si VP Sara Duterte. Magmula noong umupo siya bilang Vice President hanggang sa ngayon, no, kung saan may 2 kaso na ata ang kinakaharap niya, yung impeachment case doon sa Senado na nakatenga lang at yung final na ba or ipa-file pa na mga kaso niya by the NBI. So ano yan it's just yan ang talagang political noise, no, or just noise, yung mga sinasabi ng mga loyalista. Opo, at ang inaantabayanan din natin yung nabitin tayo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte last year ata yun, kung di ako nagkakamali, na meron siyang ilalabas niya kung, kasi di ba nagkaroon ng internal na survey, kaya siya yung nilapitan ng Marcoses, kinumbinse dahil nakita nila na hindi sila mananalo. As per ano na rin ito, Vice President Sara Duterte, na hindi sila mananalo talaga. Kaya kailangan nila ang isang Sara Duterte para makuha yung mga suporta nito. Kasi napakalakas po ng mga Duterte pa rin. Bumaba si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may mataas na rating, mas mataas pa nung kanyang pag-upo. Pero sa kabila nito, ay meron din nagbabanggit ng mga loyalista na nanalo itong si Vice President. Binabaliktad nila ang mga pangyayari po, Ginoong EB. Well, no, tama ka. At hindi nga lang si VP Sara, nauna nang nag-mention yung kapatid ni Bongbong Marcos mismo, si Senator Amy Marcos, nung sinabi niya kung paano nabuo yung unity team. No? At yun na nga, no, sila nga, at talagang sila. Gusto nga sana no, ni Amy Marcos na maging presidente si Inday at vice-presidente itong si Bongbong Marcos. At hindi nila akalain na mag-giveaway nga si Inday bilang vice-presidente ni Bongbong Marcos. At yun na nga, here we are, the rest is history. So yung claims na yan na ang nagpanalo kay VP Sara, no, ay ang mga loyalista votes, no, I really doubt, no, and I in fact para na yung mga Dilawan na yan, yung mga loyalista ngayon, they are irrelevant, no, to this political exercise, if I may say that. Ang tingin ko dito, mas malaki yung sway votes, no, which is the class
CD&E crowd, no, na wala naman talagang sorry to say this, no, na wala naman talagang concrete political ideology at talagang madaling ma-sway, no, yung sway votes, no, kung tawagin, no. 'Yun ang marami ngayon, no. They have their own political base yung mga loyalista, pero they are significantly lesser than the political base of the Dutertes, which I would argue is majority of the Visayas and Mindanao still. Hindi po maitatanggi na ang star factor ng Duterte, ng mga Duterte ay andyan pa rin po, no? Sa kabila ng wala ngang naging presidente na sumunod after dito kay dating Paulo Rodrigo Duterte, pero nandun pa rin yung kapangyarihan, yung kumbaga yung dating nila sa taong bayan, no? Kahit saan magpunta, rockstar pa rin, hindi pilit, no, na kailangan mo pang, oy, pumalakpak kayo, nandito ang presidente. Wala. Talagang pinagkakaguluhan kahit saan man sila, no, ng tatay at saka yung itong anak, kahit sila pumunta. Kahit nga itong si Kitty Duterte na hindi involved sa mundo ng politika, nakakakuha nga ng mataas na engagement ito, bata ito, pero nakakakuha ng engagement na dala mula dito sa kanyang tatay. Meron ding yung, akala ko nga, peke yung video doon sa Singapore na bukang bibig ng mga overseas Filipinos doon. Yung apelidong Duterte, nung pumunta doon minsan si Senador Jinggoy Estrada, no? Duterte yung kanilang bigkas, at kahit saan doon sa sinulog po, no, na sinabi niyo po ay talagang dumagundong ang apelidong Duterte. Now ngayon po, ang tanong ko po dito po sa development sa impeachment, ito ba'y maling hakbang kumbaga sa kanilang political career itong pag-push through nitong impeachment na ito, dahil maaring kabilang ito sa ikukonsidera ng mga botante sa darating na halalan, dahil sa nandun pa rin yung pagnanais nila na may makaupong mga Duterte, na imbis na makakuha sila ng simpatya, baka mabalikan sila at hindi na manalo sa darating po na halalan. Sir E.B. Well, we don't have to look further than the election, Admar, no? MJ at mga kababayan. Imagine the backlash of those congressmen and women na pumirma doon sa impeachment. Grabe yung to the point na nag-turn off na ng comment section nila yung mga kongresistang pumirma. To the point na may mga kongresista na nga na nag-deactivate ng kanilang mga social media accounts. So therefore, yung sinasabi mo, yung backlash ng impeachment, talagang magtutuloy-tuloy yan until the election. And it will be judgment day for all these people, especially those congressmen na may medyo malakas-lakas din na kalaban, and especially if yung kalaban nila ay endorsed na rin ng mga Duterte. At tama ka, no? Yung star factor nila, star factor ng mga Duterte, ay nandun pa rin. Imagine, ha? For almost 3 years, and in fact, I would argue hanggang sa 2028 pa to, yung demolition job nila by the Dutertes, multi-billion peso demolition job. Kung yung allegedly, yung sinasabi nila on offer was about 150 million of projects and ayuda para ka lang pumirma. Times 240, that's about 36 billion pesos. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila mapababa yung popularity ng mga Duterte, lalong-lalo na si VP Inday. At yun na nga, parang lumakas pa. At ngayon umpisa nang magsilabasan yung mga supporters ni VP Sara. Sir E.B., dito lang tayo sa ibang topic, dahil nung proclamation rally ni Pastor Apollo C. Quiboloy, talagang tumatak sa isipan ng marami yung sinabi niya. Siyempre, spiritual leader siya ng KOJC. Hindi siya politiko. Pero ngayon, dahil nga ginulo nila ang buhay ni Pastor, ay papasukin niya ang mundo ng pamamahala sa gobyerno para maging ehemplo. Tumatak sa isipan ng marami, sinabi niya hindi siya politician, but he's a leader. Your thoughts about that line? Well, unang-una, Admar and MJ, no, ako po ay nagpapasalamat, no, sa KOJC at sa SMNI at kay Pastor Apollo Quiboloy, dahil ako po at si Ginoong John Abines, yung kapwa ko vlogger na from Cebu din,
ay inimbita po, no, at na makapag-share, no, ng aming saloobin din doon sa kick-off ng senatorial campaign ni Pastor Quiboloy dito po sa Cebu. And it so happened nandito lang sa munisipyo ko yon, sa Liloan. At yun na nga, no, inulit yung sinabi mo, talagang we drilled it down yung mensahe na yon, no. Kasi nga ang KOJC at si Pastor Quiboloy is now the symbol of the oppression of this government. Yung kawalanghiyaan ng gobyernong ito na ng isang tao, no, na leader ng isang simbahan at mga miyembro nito ay talagang dinesecrate, no, yung rights nila at mismo literally yung kanilang yung kanilang place of worship. At nag-fabricate, no, hindi nag-fabricate, no, baka sabihin nilang fake news, ni-revive yung case na dismissed already 3 years ago, no, at sabi nga ni Atty. Torion, when it is now politically fashionable, and precisely because Pastor Quiboloy is the biggest collateral damage to the demonization of the Dutertes, because Pastor Quiboloy actually is the biggest supporter of former President Duterte, and the most vocal and prominent figure against the communist terrorist group, the insurgency movement, na talagang dinimolish, no, at talagang nawala almost, no, sa panahon ni PRRD. Kaya tama ang ginawa ni Pastor, at ito po ay yung ginawa niya ay isang pagpapakita, no, na kahit, no, kahit yung isang tao ay unfairly treated, persecuted, no, there is still room and there is still an avenue for such a person to stand up and make his point known and his advocacies declared, no, and hopefully nga ay ma-elect siya at talagang tutulungan natin si Pastor na ikampanya, no? Kasi siya lang talaga yung tumayo, no? Sabi ko nga sa inyo, kayo nga yung SMNI, sabi ko, you're the last man standing, di ba? So, yun, no? Tama si Pastor, no? Ginulo niya yung buhay. I mean, you know, Pastor can do away with being senator. Okay na siya, he's a man of God, malaki yung kanyang ang simbahan niya, yung kanyang, you are a well-organized church, no? At you still have some mission to accomplish, no, all over the world to propagate the church and the teachings of the KOJC. Pero siguro may ibang plano yung may kapal kay Pastor, at ito na nga tayo, no, ngayon, at isa ng kandidato si Pastor Apollo Quiboloy. Sikat kasi yung katagang trapo, 'di ba? Literal na trapo, 'di ba? Itrapo na 'to sa mga mga hugaw. Traditional politician. Si Pastor kasi hindi politiko is an outsider. At iba yung kanyang field. At talagang napatunayan sa resulta niya sa KOJC ang kanyang mga gawa. Dahil dito sa KOJC, Sir EB, management by results. So talagang asahan natin na may malaking pagbabago, at ang matatakot lang na bumoto kay Pastor, yung mga durugista, yung mga korap, at yung marami pang balak na masama sa bayan, Sir EB. Yeah, sama mo na yung mga komunista. Correct. Pakalanan na natin. Number one yan. Number one yung mga komunista, at lalong-lalo na yung Amerika. yun talaga. Yun talagang may pakana ng lahat ng ito, no? And enabled by this administration of Bongbong Marcos, no, at it's a matter up for discussion for another day naman, no, pero yun na nga, no, talagang pinag-initan nila si Pastor, and we already saw it, no, doon sa ginawa nila sa KOJC, doon sa ginawa nila kay Pastor, at doon sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. At tama ka dyan, no, MJ and Abar. If you remember, siguro last year, around May, nung first few times na in-interview niyo ako, ang ginawa kasi nila, no, the Dutertes are just like us. Pastor Apollo Quiboloy is just like us. We are outsiders. We are not part of the ruling elites. We are not part of the ruling class. At nung naranasan na nila yung 6 years of the Duterte administration, kasi
That's why popular si Pangulong Duterte. Ang Exhibit A niya is Davao City. Ang Exhibit A ni Pastor Kibuloy is yung KOJC. At yung pinakamalaking exhibit ni PRRD ay yung pagiging presidente niya for 6 years. Kaya anong nangyari? Lahat sila na magkakalaban-laban noon ay nagtitipon-tipon na in an unholy alliance, in bed with each other, to demolish and destroy the Dutertes. Ang komunista, nasa kay Marcos Jr. na. Ang mga Pinklawan at Dilawan, nasa kay Marcos Jr. na. No? Ang mga Amerikano na tinatawag na magnanakaw at prinosecute yung pamilyang Marcos ay kakampi na ng ni Bongbong Marcos, no? At yung mga sindikato at lahat na ng mga tiwaling opisyal, lalong-lalo na yung mga oligarko na ngayon ay is given a free hand to further exploit and rape the economy of the Philippines for their own benefit. So, yun. Sir EB, last na lang, pag-uusapan po natin yung paksa sa religious freedom. Alam mo ba na sa isang speech sa Europe na karaang araw, si US Vice President J.D. Vance, sinita niya yung meron palang doon, issue ng concerns about religious freedom sa United Kingdom. Alam mo ba, bawal pala doon, Sir EB, yung pagdarasal ng taimtim o silent prayer within 200 meters of an abortion facility. Labag pala yan sa kanilang new buffer zones law na sinita ng ikalawang Pangulo, Vice Presidente ng United States. Same as nangyayari din doon sa panahon ni Biden sa Amerika na wineponise ang FBI at DOJ. Isa sa mga natamaan ay ang KOJC. Nagsanga-sanga na ngayon yung kaso dito sa Pilipinas. Talagang may pattern, Yes, no, kasi nga no yung religious organizations kasi no alam nila na they are a well-oiled machine, they are a well-organized no na grupo at pagka yung isang religious group talaga they tend to don't take it as a demeaning remark, they tend to congregate no in a common goal no, in a common stand no, kaya talagang sinosuppress nila as well as the freedom of speech and expression, kasama na niyan no yung freedom to practice religion no, makikita mo yan no, hindi lang sa Europa kundi dito na rin no, sa Pilipinas at una na nga dyan, kayo na nga yung nagiging pinakamalaking ebidensya no na inano yung rights ninyo, binayolate no, tinapakan yung rights ninyo to the freedom of worship and religion. Oo, at wala rong baril ang mga umatake dun sa KOJC siege. Tapos walang tear gas daw. Walang tear gas. Well, tapos 20 pesos ang kilong bigas, hanggang ngayon fake news pa rin. Isama mo na yung 1 milyong pabahay. Ayun. At ang 5,500 flood control projects. Opo. Sir EB, daghang salamat sa imong oras.